Yan, magandang araw mga kasolar. So muli nagbabalik tayo, no. At syempre ang inyong kasolar, no, si Solarens. Kaya hello muna tayo diyan. At shout out sa lahat ng mga subscribers natin sa YouTube channel, and shout out din sa lahat ng mga followers natin sa Facebook at sa YouTube channel. Ay mayroon na tayong more than 63,000 subscribers. So maraming salamat sa panonood at suporta. So ngayon, ito yung bagong inverter ng DEYE. At ang mismong model nito ay SUN HK OG 1LP1 EU and AM2. So ibig sabihin nung 6K OG, ibig sabihin 6 kilowatts off grid. At single phase din yan, single phase. So ito, yung kanyang cover ay plastic, hard plastic. At gagawa tayo ng separate video para i-compare yung luma na 6 kilowatts na inverter din, no, na hybrid on and off grid naman. Samantalang ito, ang tingin ko rito ay hybrid off grid kasi makikita natin dito itong mga red colors na to ay mga connection yan para sa PV module. Meron siyang solar charge controller sa loob. So magkasama na dito 'yan. Ngayon, no, dahil nga tinetest ko na ito, nilagyan ko na ng supply na galing sa PV or solar power, at nilagyan ko rin ng supply na galing sa distribution utility. At naglagay din ako ng para sa load or output, ito sa load side. Kasi ang connections nito, itong tatlong ito, mga AC connections yan, pero lumalabas na ito ay para sa grid. So grid input lang ito, hindi ito yung kagaya ng hybrid on and off grid na nagiging output. So input lang yan, ibig sabihin hindi siya pwede for net metering kasi wala siyang pang bato palabas. Okay, pwede siya puro input lang, inbound papasok. At ito ay para sa generator. Pwedeng ang maging supply nito ay generator, okay, para i-charge yung battery. At ito naman ay nasa load side. So pwede nating i-overload dyan, no? Pero dito sa video na to, hindi natin magagawa yung overloading kasi kinakailangan muna nating i-set up yung 7 kilowatts na load. So susubukan natin kung halimbawa medyo kulang yung charge ng battery. Titingnan natin kung automatic ba na kukuha ng power galing dito sa grid. Okay? So ibig sabihin kung tutulong yung grid, no? At titingnan natin kung kukuha dito sa grid para sa support. Okay? So yun muna yung pwede nating gawin sa ngayon. At bago natin gawin yung kinakailangan, makita nyo muna yung mga specs, yung datasheet, para malaman ninyo kung ano ba yung compatibility niyan, ilang solar panel ba ang pwede, at ilang voltage ng battery ang pwede nating ilagay dyan. Regardless dun sa capacity, kasi pwede natin ipakita yung parameters dyan kung pwedeng i-limit. So protection yon kung sakaling may limit natin. At dun sa testing ng ating derating factor, so gagamit tayo nito. Meron tayong surface type, ayan na pang check kung mainit. Ayan. So nasa 40 degrees, no? Pero ang derating factor nito nasa 45 degrees. Okay. As mentioned, ito yung specs niyan. Yung model niyan, SUN or SUN 6K OG1LP1 EU-AM2. At pansinin niyo yung derating factor, yung operating temperature range, negative 40 to positive 60 degrees Celsius. At 45 degrees Celsius ang derating. Class 1 ang production. Overvoltage category, naka 3. At ang AC 2 sa DC. So inverter topology, non-isolated. Okay. At kung makikita ninyo yung PV input, ayan, 500 volts DC ang pinakamataas. At MPPT voltage range, kitang-kita ang minimum niya, nasa 150 volts DC.
to 425. Mas mataas ito kumpara doon sa hybrid on and off grid na mga 6 kilowatts, no? So 150 BDC voltage direct current 'yon, at kung sa normal yan 150 to 425. Yung maximum PV input current nasa 18 amperes direct current, no? So dalawa yan, kaya 18 ADC plus 18 ADC. Ganun din sa maximum ISC 27 amperes DC. Ayan. So dalawa, no? Kaya 2 strings yan. At mataas naman kasi yung mga solar panels natin, mga N-type ngayon, nasa 5, yung mga 500 watts, nasa 15 lang 15 amperes. Yung battery data niyan, yung battery type, pwede sa lead acid at lithium ion and lithium iron phosphate. Battery voltage, ayan, ang range niyan 40 hanggang 60 volts, at ang discharge niya 135. Ibig sabihin yan yung huhugutin, ano, mula sa battery para i-power up yung mga itong inverter at i-power up yung mga appliances. So ang ating AC input voltage, line neutral PE to 30 volts AC. At titingnan natin, ano, susukatan natin yung output saka input current during off grid. Ibig sabihin tatanggalin natin yung connection sa grid. At titingnan natin kung magbabago. Kasi pagka yung sa hybrid on and off grid ay nananatiling kumokopya ng voltage mula sa DU or distribution utility. So maximum continuous AC pass-through nasa 8,050 watts, 35 alternating current. No, yung 35 amperes na AC alternating current. At mataas ang peak power output twice. Dalawang beses, kaya 12,000 watts in 10 seconds. So 60 Hz tayo sa Pilipinas, syempre. So pakita ko lang dito sa loob, no? Ayan, may mga connections pa rin para doon sa battery, no? Sa battery sensor. Hindi na magagamit yung iba niya kasi nagtry ako maglagay ng CT sensor. Hindi naman gumana. So meron ding communication tayo ito para sa battery, sa CAN. Pwede ring i-parallel yan. At positive negative ng battery terminal, medyo maliit lang, ano, yung room. So meron ding ito yung switch niyan, yung inverter switch yan, yung on and off switch. So ganun pa rin ang pag-power on natin. Pinakahuli natin ipa-power on to para safe mode. So panel or yung AC input. Then pag lumabas na yung off dito sa gitna at nakapag-setting na tayo, after ma-setting ay pwede na nating i-on ito. Sa ilalim to, ha. So pinipindot lang ito. Ito nasa ilalim kasi loob na to, loob na tong part na to. Okay, so punta tayo sa settings, ha. Ayan, pa rin yung gear function settings niyan. Okay. Unang-una, ni-off ko muna yung beep sound. So pupunta ako sa basic settings. Ayan. So dito makikita natin yan. So yung auto dim, pwede rin nating i-set as auto dim yan. Ibig sabihin, pag na-meet na niya yung ilang seconds, ayan, so mag-block to. So touchscreen pa rin. And factory reset, yun pa rin yung password natin na gagamitin yan. So battery setup, ayan, pwede nating ilagay dito, no, yung sa settings kung i-activate natin para sa charging. Ayan, charging ng battery galing sa grid, no? Tapos itong mode na to, diyan natin makikita kung batteryless, ayan, kung use bat B, ayan, battery percentage. So halos ganoon pa rin sa dati, no? Same na same. So yun nga lang, medyo maliit ang screen na ito. Okay, so yan yung sa mode. At sa parameters, ayan, makikita natin kung ilang capacity ng battery, pwede nating ilagay dyan, baguhin, at yung maximum charge and discharge. Ngayon, pagka, halimbawa, nakapag-change na tayo, halimbawa, ito, change natin sa 50 amperes, no? Ayan, lagyan lang natin yung 50 amperes doon, then enter, tapos dito natin isa-save. Ayan, mayroong lalabas na please verify, then okay lang. Pag in-okay natin yan, so, na-save na yon. Okay? So yan yung sa battery, tatlong modes, no? Tatlong modes yan. At kasama na rito yung kung ano yung ginagamit mo, no, para sa lithium mode. Usually ang code niyan 00.
Doon sa shutdown, pwede mo rin ilagay sa 15% and low-bat 20%, restart 50%. So, yun yung sa battery. Ngayon sa grid naman, ito very usual naman ito. Yan, makikita mo, kailangan dyan sa grid na yan, naka general standard ka, frequency mo 60 Hz, single phase. Yung inverter output mo 230. Pwede ka rin mamili dyan. May 240, 220. Okay? So, ayan, labas tayo. Pagdating sa grid setup yan, pwede rin sa gen port. Halimbawa, meron kang supply galing sa generator. Ayan, gen to grid input. Pwede rin din naman. So, maraming mga choices ka dyan na pwedeng gawin, no? So, dito sa work mode, ganun pa rin eh. Meron siyang zero export to load, zero export to CT. Pero, ang nakikita ko dito at na-try ko na, yung zero export to CT, dahil nga off-grid yan, wala kang makikita dyan. So, ibig sabihin, yung zero export to load lang ang gagana kasi yun yung may function para sa hybrid off-grid or off-grid function. So, zero export to load yun. Okay. Then, advanced function. So, ito yung sa advanced function. Dito natin makikita no, yung CT ratio. Ayan, kaya lang ginamitan ko nga ng current transformer sensor ito at ito yung ginamit natin, parehas lang naman yan kahit i-compute natin ano. Ito 300, okay. 300 amperes to 150. So 2000:1 din ang ratio niyan. At hindi siya gumana kasi wala siyang export, no? Wala siyang capability na makapagbato sa grid. Kasi puro inbound lang 'yan. Okay? Sa work mode, yun na nga, yung work mode natin. Tapos another important dito, no, yung battery first tsaka load first, i-choose mo lang. So halos parehas doon sa hybrid off and on grid. Ayan. Okay. Advanced function. Okay, okay. So, yun lang. Ngayon, kung gusto mong i-check kung ilan ang harvest mo per PB, ayan, pipindutin mo lang yun, makikita mo. Ngayon, dito sa akin, ang nilagyan ko lang ay PB2. Kaya ito lang yung may load kasi ito, wala na akong panel na pang test dyan, no? Pero, ang nakikita ko nasa 7.8 kilowatts ang kaya dyan na ilagay. Okay, so, ayan, charge na galing sa solar panel, nasa 1.3. Okay. At sa battery naman, may data rin, ano? Ayan, nakikita natin, ano? Ini-indicate niya kung nag-charge, kaya may charging yan na nakalagay. At maganda nito kasi may communication cable na yan. So, kung ilan yung nakikita natin percentage dito, yun din yung sa battery dahil nag-uusap na yan, dalawang yan. So, ang pinakamataas niya ay 58.4 kasi kung i-compute natin ano, yung 3.65 times 16S, nasa 58.4 yun. Yun ang maximum niya. At yung battery na gamit ko rito ay 200 lang, ano, 200 ampere hours. So, yung state of charge niya ngayon nasa 25%. Okay. Ngayon, wala tayong makikitang load. Ayan. Pero pwede kong lagyan ngayon para makita nyo na eto, na nagpa-function yung sa load side nito. Okay. Oh, wait. Ayan. Lolodan ko ha. Tapos, ang load natin, ito. Ilan ba to? Nasa 2 or 1.8 yan ha. 1.8. Medyo iingay lang pagka niload natin. Check natin at sa 220. Okay, pataasin ko lang yan ha. Nasa 1.8. Ayan, 1.8 kilowatts. Ayan, wait lang. Ayan, nagbabaga na. So 1.7. Tingnan natin. Ayun, kumuha siya, no? Kumuha siya, nag-AC pass-through. Nag-AC pass-through. Ayan. At tuloy-tuloy pa rin yan sinacharge yung sa battery. Pero eto, kung makikita ninyo, ito yung load natin. Kumuha siya sa Meralco. So, mataas-taas
yung kinukuha niya. Pero try natin dito, work mode dito sa zero export to city. Ayun, no. So wala tayong mabasa, no. Wala tayong mabasa kasi nga hindi nagpa-function yung kanyang city sensor, no, para sa export. So import lang yan, import. Ibig sabihin na papasok. So ngayon nakikita natin na charge lang ng charge sa battery. So balik natin doon sa work mode. Ayan. So load first tayo, no. Okay. Then zero export to load tayo. Bumalik uli. Nag pass through. At tuloy-tuloy na kumukuha siya sa grid. Ayan, ngayon ang gagawin ko, tatanggalin ko yung supply natin sa grid. So dapat tuloy-tuloy ng may load yan. Dapat kukuha na siya rito sa ating sa battery o kaya dun sa supply ng panel. Okay, tanggalin ko yung DU. Ayan, so nakikita nyo, yan yung off-grid talaga. So hindi na siya kumuha kasi wala na talaga siya makunan eh. Wala nang nakuha sa grid. Kaya makikita nyo, ayan, galing sa battery, okay, 690, galing sa solar yung iba, 1.3. At eto, 1.97. Kaya ang magandang setting nito, dahil off-grid siya, wag mo na lang supplyan ng galing sa grid. Kasi kukuha siya pagka meron siya load. So subukan natin kung mamamatay uli, no? Pagka nilipat natin sa city export to city. Ayan. Kung mawawalan siya ng reading. Ayun, hindi nawala. Yun pa rin ang reading niya kasi naka-off-grid. Off-grid mode siya. Kasi syempre hindi gagana yon yung zero export to city dahil nga mainly dependent siya sa grid or sa distribution utility. So, yun. Ang kulang lang natin gawin dahil 6 kilowatts ito ay kung mapapaabot natin ng 7 kilowatts sana to. Kaya lang kinukuha ko pa yung ating ang tawag nito, yung nag-ask pa tayo ng permission. Kaya Sir July, ibang lista yung may-ari nitong unit na to kung papayag siya na i-overload ko. So siguro sa susunod na video na lang yon kung sakaling papayag siya. Okay? So patayin ko na muna. Ayan, so wala na naman, no? Ang galing. At balik tayo sa work mode. Ayan, zero export to load. So tingnan natin baka may next video pa para sa comparison ng 6 kilowatts na hybrid on and off grid kumpara dito. So isa pang importante na malaman natin dito, wala itong Wi-Fi dongle ng kagaya ng hybrid on and off grid. At yung function niya almost similar doon sa mga naunang units, no, na hybrid on and off grid. Okay. So ngayon pakita ko lang kasi kagaya nun, medyo tuloy-tuloy yung kanyang fan. So susukatin natin kung gaano kainit. Okay. Actually itong side na to, nandito yung heatsink. Ayan. So pwede nating i-test dito. Nasa 41.1 or 39. So kung ilalapit natin konti, kasi syempre para ma-sense natin malapit dapat yung ating kamay, no? Nasa 40, 41. Pero ang derating factor nito 45. Ayan. So, yun mga kasolar. Upan samantala mga kasolar, yan muna ang ating may papakita, no? Maraming salamat sa panonood. At usap ulit tayo sa susunod na video. Muli ang inyong kasolar, si Solarens.